Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Latest weather update po muli tayo November 14, 2023. Pero bago tayo magpatuloy, pa-like and subscribe naman po para updated kayo sa ating weather update. So patuloy pa rin po natin binabantayan na ito nga pong typhoon na Kabayan na siya na nga po nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Estimated pong layo sa bandang silangan na 1,200 kilometers. Bandang silangan po yan na may lakas pong hangin ngayon na pumapalo na po sa 45 kilometers per hour at ang bugso naman po pumapalo sa 55 kilometers per hour. Pa-northwestward po ang kilo sa bilis naman na 15 kilometers per hour. So kitang-kita po ninyo sa ating pinaka-live radar, hindi lamang itong Typhoon Kabayan ang ating binabantayan. Meron din dalawang active LPA at isang super typhoon po dito sa bandang silangan, makikita nyo. Pero masyado pong malayo itong tatlong binabantayan natin, kaya nakafocus po tayo dito sa Typhoon Kabayan, which is ang direction po niya ay makikita nyo talaga patumbok siya bandang silangan Mindanao. Pero tinitignan natin dito yung mga posibilidad na ito po yung magbago ng direksyon papuntang Visayas at sa bandang Luzon. Ito po 45 kilometers per hour ang lakas po ng kanyang hangin at posible pa po itong lumakas sa paglipas po ng ilang mga oras or within 24 to 48 hours. Ito naman yung sinasabi natin na dalawang active LPA po na posible din maging isang ganap na bagyo ay nasa 30 to 35 kilometers ang lakas po ng hangin nila. Ito naman po yung sinasabi natin na dito bandang silangan din po ito, isa po itong ganap na super typhoon na category. Bagyong Mal po, international name niya, at makikita nyo meron po itong extension ng hangin na siya nakakaapekto po sa ating bansang Pilipinas dahil nga po sa malakas na hangin. So as of now, mag-ingat po tayo at patuloy po natin bantayan ito nga pong bagyo na siya nakapasok at ito po yung posibleng lumakas pa sa paglipas ng mga oras at titignan natin within 24 to 48 hours ay direkta po itong tatama or maglalandfall sa ating bansang Pilipinas sa bandang silangang Mindanao at apektado pa rin po dyan ng ilang bahagi ng Luzon at ng Visayas, especially sa bandang Luzon. Kaya ngayon pa lamang po pinag-iingat na po yung mabababang lugar po sa Metro Manila. Mag-ingat po kayo sa pagbabanta po ng baha dahil nga po posible magkaroon po ng malakas at patuloy ng pag-ulan dahil na nga rin po sa lakas or sa typhoon Kabayan na siya po ating namataan o nagbibigay ng pag-uulan sa ilang bahagi po ng Pilipinas. So as of now, mag-ingat din po yung matataas na lugar na nagiging cause po or posible magkaroon ng landslide dahil po sa patuloy na pag-uulan. Tandaan po ninyo, never and ever natin mapipredict ang galaw po ng bagyo or ng panahon, pabago-bago po yan. Ngayon po, nasa 45 kilometers per hour pa lamang, pero posible po itong lumakas or pumalo pa from 55 to 70 kilometers per hour, which is makikita natin na mas malakas na uri na siya ng bagyo. At ngayon din po kung may mga lakad po kayo, especially sa hapon at sa gabi, ugaliin po magdala ng payong jacket o kaya naman po kapote, lalo na po sa mga magbibiyahe at nagmomotor. In case po magkaroon ng pag-ulan ay hindi po tayo mababasa at handa po tayo. So patuloy ko po kayong i-update and please ako po yung nakikiusa, patulong naman po ng isang like, subscribe and pahit na rin po ng notification bell. Pakishare po sa ating mga loved ones para updated po sila sa ating binabantayan na typhoon na siya po nakapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Maraming salamat po sa inyong lahat.